Maaari ba natin muli nagsabay ng ating Panginoon sa hapon na ito, mga kapatid? Sabi, Jesus, praise the name of Jesus, hallelujah, mga kapatid. Tayo po tayo mapalinis sa harapan ng ating Panginoon habang inaawit ang kantang ito.
sitwasyon mo ngayon? Sabi dito sa Psalms 27:14, magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Sa English version, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Dalawang beses po binanggit sa salita, sa versikulo na ito na, wait on the Lord. At ang sinasabi po ng Diyos dito, I will strengthen your heart, not your situation. Kasi ang Diyos, palagi pong eternal yan. Bibaguhin niya muna ang puso natin. Kasi napakadaling magbigay ng praise and worship pag puro blessings tsaka puro answered prayer po yung natatanggap natin. Pero sa pagdaan ng problema sa ating waiting season, dyan po na-expose yung heart natin on what we truly believe about God. Kung tunay ba tayo nagtitiwala sa Kanya o hindi. Kapatid, kung nasa season ka man ng buhay mo ngayon na hindi mo naiintindihan, maraming ang pagsubok sa buhay mo, maraming patong-patong na bills na bayarin, na problema sa buhay mo, nalulugi yung negosyo mo, nawawala ka ng pag-asa, nalulungkot ka, na-depression ka sa mundo, okay lang yan, kapatid. Okay lang malungkot, okay lang umiyak. Pero wag na wag mong tatanggalin ang tiwala mo sa Diyos. Sa mga plano niya, sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Kung nakakaranas ka man ngayon ng paghihirap, pagdurusa, mga problema, hindi yan ebidensya na iniwan ka ng Panginoon. Hindi yan ebidensya na pinabayaan tayo ng Panginoon. At alam natin na ang timing ng Diyos ay perfecto. God's time is perfect. Hindi yan nag-delay. Walang makakaharang yan sa buhay mo. Hindi nahuhuli at ang naghihintay at nagtitiwala sa Kanya ay kailanman hindi mapapahiya. Because God is still good even when He's silent. God is still in control even we don't understand. And God's timing is better than our timing. Amen. Pwede na po tayo makahanap ng request para makapag-dasal po sa ating Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Pray po tayo. Yes,
Yes, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Purihin mo, Panginoon, sambahin ka, laklain ka sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Lord Jesus, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakarating yung sa iyong sambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, Lord Jesus. Maraming salamat sa dulang biyaya mo, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa grasya na pagkatuloy na pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga maruming naiisip na sa salita na gagawa, Panginoon. Pakalinisin mo po ang puso namin, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Ikaw lamang ang manguna sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po manguna sa iyong sambahan na ito, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa bawat isa, Panginoon. Anoint your servant, Panginoon. Ikaw po ang gumamit sa aming Panginoon at maghari na ang mga salita sa buhay namin, Lord Jesus. We glorify, we honor you, Panginoon, sa iyo lamang pinakamataas sa pagpuring pagsamba. Dinadakila ka namin, Panginoon, Kristo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa hapon po ito, continue mo lang po yung sinabi ni Jesus kay Juan. Yun naman po, yung salita po ng Panginoon na binigay niya sa akin. Kung saan po tayo mabubuklod ng lakas, kung ano po yung core ng pagiging Kristiyano po, which is faith. Babasahin lang po sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung faith po, yun po yung foundation ng Christian life po natin. Itong verse po na ito, it tells us how to live. Paano po tayo mamubuhay bilang Kristiyano. Faith is not wishful thinking. Sa Tagalog po, yung kadalasang sinasabi bilang parang pangarap lamang, ilusyon o pag-aakalang mangyayari ang isang bagay dahil gusto mo ito. Kahit na wala namang matibay na ebidensya. Hindi po tayo gano'n. Kahit kay Jesus Christ, it's up to siyang it's a confident expectation based po kung kanino po. And yung faith po natin, nakatuon po sa ating Panginoon. At alam naman po natin ang ating Panginoon, He is faithful, He is almighty, at hindi po siya nagbabago. Buong-loob po tayong titiwala sa Kanya, kahit minsan hindi na natin alam, kahit hindi na natin naiintindihan pa yung mga nangyayari sa mundo. Huwag lang po tayong tumalikod. Huwag po natin siyang talikuran. Pakinggan po natin maigi ang kanyang boses. At panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Ngayon po tayo lahat dito, nasa atin na po yung torch or yung baton which represents faith. Bilang Kristiyano, tungkulin po natin ito, nadadalhin po natin ito at ipapasa sa mga susunod pa hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Gaya po yung mga nauna na sa atin, yung faith na po yun po yung pinahawakan nila sa buong buhay po nila. Kung maliit pa ng pananampalataya mo, magnify mo ang Panginoon sa buhay mo. Ang Diyos pa ang gumagawa ng mga sitwasyon para tayo ay magtiwala sa Kanya. Marami pong story sa Bible tungkol sa mga struggles sila na pag nabasa po natin,
na yung problema po namin na nararamdaman ngayon, pinapakaliit po kumpara po sa kanila. Pero sa lahat po ng mga struggles nila, napagtagumpayan po nila yun through their faith. Ang Diyos ay laging nandiyan para sa atin. Without faith, it is impossible to please God. So let's invite again the presence of God to our worship. Hallelujah. Meron lamang tayo isang pangalan, mga kapatid, na pag-aaralan namin ang aking pagsamba. Hallelujah, Jesus. And His name is Jesus. Hallelujah. Pwede po palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. We invite you here. Hallelujah, Jesus.
sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, sa aming lahat. Lord, we pray, Lord Jesus, ang banal na Espiritu mo, ang siyang pangumunaw, God, ang siyang pumuno sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Magtagumpay, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pamamagitan mo, Panginoon, ng iyong mga salita ng revival, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, lubusan na nagpapasalamat sa pagtagumpay na iyong ibigay, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Muli, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ay aming mag-please sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Sa iyo lamang po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. In the name of Jesus Christ, we pray. Kumain na po tayo po. Welcome po ulit and good afternoon po sa ating lahat. Medyo mabilis po yung panahon na last week na po ng February, parang kesa sa po. Nasa Nakumag po tayo sa next po. Kung sino po gusto magpasalamat, sino po nakatanggap ng blessings. Meron po ba? Sige, ako lang po. Share na lang din ako. Kasi yung nabili ko namang verse, si Sabat King, hindi naman po, kailan pa ako parang yung genuine faith sa ating Panginoon. Kasi parang yung dati, bago pa lang ako umaten dito, parang narinig ko, pinipreach niyo pastor, yung mga kapatiran sinasabi na, si Jesus lang yung kailangan natin sa buhay natin. Wala nang iba. Parang yung mga panahon na yun, dahil nga maliit yung pananampalataya ko, parang hindi mag-sink in sa akin yung thought ng idea na yun. Siguro parang hindi ko naman kailangan, kasi yung pamilya ko, parang trabaho naman ako, parang hindi naman ako nag-struggle talaga yung mga time na yun. So, ang pinapaniwala ko, alam ko nandiyan lang siya, ganyan na nag-bless siya. So, thankful naman ako sa mga blessings siya. No? Pero, parang hindi ko naman expect na makikita ko pala siya. Makikilala ko ang ating Panginoon dun sa lowest point pa ng buhay ko, ganyan. Pero, kahit gano'n pa man, bago pa nun, orientate ko sa kanya, yung Panginoon kumikilos na sa buhay ko eh. Parang start nung nagkasakit ko yung daddy ko, nagka-Parkinson's, umuwi sila galing Saudi. Yung mga una, hindi ko siya naalagaan kasi nasa probinsya siya, tapos nag-work ako. Tapos yung following naman, yun nga nangyari naman sa daddy na ina-accident naman yung daddy ng asawa ko. So, yun. Parang sinusunod yung mga events na parang ang hirap tanggapin, pero yun. Pero despite ko na, Panginoon, parang kasi umuwi sila ng probinsya, so parang naiwan ako sa Manila na hindi ko alam kung anong gagawin nila. Parang gigising na lang ako para wala akong trabaho, gano'n. Na-stress ako, yosi lang ako, ganyan.
So parang, ito na ba yung buhay ko? Ganun. So parang, medyo nagbago na yung, kumpanya, parang nagsara, nagbago. So, nauwi din ako sa probinsya. Tapos, yung parents ko naman, sila naman yung nila sa Manila. So, after a while, medyo nahihirapan na yung mami ko. So, parang kailangan niya na tulong. Yung mga kapatid ko naman, busy. So, parang ako na lang yung So, galing ng Panginoon kasi parang nagpaplano pa lang na biglang may tinawagan ako yung dati kong boss na tayo siya ng bagong kumpanya. So, parang kinuha niya ulit ako. So, yung time na yun, tinanggap ko na talaga. Parang kasama ko yung dati ko. Hindi ko naman nakalay. Parang sa bangko lang din nakasama yung dati ko. Pero, parang tayo ko lang makita na kaya yun yung way na yun yung kahit anong mang problema mong pinagdadaanan parang siya, ilalakad niya yun yung pagkakilala ko sa kanya na akala mo ang hirap-hirap pero siya ipaplano niya na dito ka, kaya samahan mo na para malaga akong dati mo ganyan. Sana na-experience, siguro naman na-experience yun sa buhay na parang noon akala mo ang hirap-hirap, parang hindi mo alam kung ano yung gagawin, pero pagka ka na sa spot, parang ang galing ng Panginoon, parang pinandahan niya na para sa'yo. So yun. Yun na wala rin yung dati ko. Parang si Mami talaga yung napagod nun So, akala namin makakapahinga na siya. Tapos, nag-pandemic. Tapos, medyo, sinikret niya, stage 4 cancer na pala yun. Breast cancer. Akala namin makakapahinga na siya. Pero, iba yung plano ng Panginoon. Nawalan ako ng work ng pandemic. So, isama ko yung mami ko. So, kahit wala kami pera, may mga tumutulong sa amin. Blessing pa rin kay God. Hindi niya kami pinapabayaan. At tayo na yun. Tapos, pinagamot namin si Mami, yan, sa private pa, pero timely din na meron pa lang parang mga sa hospital na yun, parang charity, may charity na kay private siya. So, yun yung nangyari. So, na-operahan siya doon. And ako bilang bunso, ako na naman yung kasama niya. Ako na naman yung nag-alaga sa kanya sa hospital. Tapos, meron ginawa si Lord sa akin natin. Parang sa huli, bago siya ma-discharge, kailangan ng DSWD na tumatawag si DSWD. So, hindi ko naman alam, hindi naman ako magaling makipag-usap sa tao, ganyan. Parang, kasi nakita ko yung mga tao doon, parang mukhang talaga yung itsura nila, tapos sila, ako medyo maayos na may suot ko. So, parang naunahan ako ng tao na, baka hindi ma-approve si Mami ganyan na parang kailangan pa yata 100,000 plus yung kailangan ko yung balance niya para ma-discharge siya sa hospital. So, nung mga time na yun, talaga ako nung gagawin ko kung ano, parang yun,
ayun, naging honest lang ako, yung tumusap sa akin yung officer doon na explain ko talaga kung ano yung sitwasyon natin ganyan. So, ayun, ang galing na naman ni Lord, parang gano'n, kahit na wala akong binayaran kahit na piso. Parang simulan yung mga events na yun, parang una yung maliit na pananampalataya, pero parang nag-grow. Yun talaga. Hanggang sa ngayon, na nararamdaman ko pa rin, mas malakas na ngayon na. Alam ko, hindi pa ako kailangan tayo ng Panginoon, ganyan. Kahit nasa pagsubok, lagi siya nandiyan. And He's faithful talaga. Yun lang. Saan ko rin pasasalamat sa akin. The Lord, God is good all the time and all the time God is good. Gusto ko lang pong magpasalamat una sa ating Panginoon, pangalawa sa inyo, nanlalangit sa amin. Hindi ko rin sa inyo yung pagkawalan ng anak ko. Pero, noong time na nasa working naman ako at tinawin ako sa bahay, pagpasok ko sa bahay, pumunta ko sa kwarto, nagpasalamat ako sa Panginoon. Hindi tayo sa ginawa niya yung pagkawalan. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ng 28 years na kabuhay yung anak ko. At binigyan niya po kami ng pagkakataon na magsama ng 6 months. Sa 6 months na yun, maraming masasayang sandali na nabuo sa akin yung anak ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil despite ng ibadat po kami sa kalungkutan, kagalian, pero hiningi ko sa Panginoon yung bigyan niya po ako ng joy sa aking puso, joy of the Holy Ghost. At saka yung mas lumalim pa yung pananampalataya ko sa Kanya. Yung comfort niya kung paano ko kaarapin yung sitwasyon na gano'n na wala na sa akin yung anak ko. Malungkot, pero masaya na rin po ako kasi hindi na siya. Hindi ko na siya nakapagkita maghihirap pa sa kanyang karamdaman. Tinatanong ko yung sarili ko, Lord, may pagkukulang ba ako? Tinatanong ko yung sa sarili ko, naging makalindan siya sa hospital. Nung may mga kasalanan ba ako na hindi ko magawa? That time na yun. Pero ang Panginoon ko, siya po yung nagbigay ng binigyan natin at buhay. At siya rin ang buhay sa buhay ng ating anak. At ako'y nagpapasalamat bago siya ginawa ng Panginoon. Dahil masaya po ako kasi tinanggap niya ang Panginoon sa buhay niya. Nabaptize po siya, nagpikot siya sa Panginoon. Yun po yung pinapasalamatan ko. Dahil alam ko, nasa pilihan siya ng ating Panginoon. Bagamat minsan, nandun pa yung hindi mawawala yung minsan umiyak pa rin ako. Sa araw-araw umiyak ako kasi hindi ko na siya nakikita. Sa tuwing 4 a.m. po, natayo ako, sinisilip ko yung kwarto na kung siya na may ka. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Panginoon na pumunta sa palengke bago ako pumunta ng palengke. Talagang ko yung pinto, tingnan ko siya. Kinukusta ko kung ano yung pagdating sa araw-araw. At tapos ako. Pero text siya ko. Sabi niya nga sa Diyos ko, na yung strong and hallelujah. Siya po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan at pananampalataya kung paano marapin yung araw na wala na yung anak ko.
Thanks God, mayroon siyang iniwan na alaala sa akin yung aking apo na siya yung nagbibigay din ng kalakasan sa akin at kagalakan na ang hiningi ko sa Panginoon, Lord, pusin mo po ako ng banal ng Espiritu upang hindi ako mawala sa presensya mo, sa paglilingkod ko sa iyo. At walang maging sa bagay. Kaya na kahit wala na yung anak mo, nandun pa rin yung pupunta ako sa iglesia mo, papasok ako doon, hindi yung iyak ng kalungkutan, kundi yung iyak ko ng may kagalakan. Hindi magiging sentro ng isip ko yung anak mo, hindi ikaw, Lord, ang magiging sentro ng isip at puso ko, yung humihingi sa Panginoon. Na sa kada papasok at iyak ko na yung kagalakan na hindi kagalakan ng Panginoon. Yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na siya po yung nag-comfort sa aming pamilya, sa akin, na hindi lang sakit na mawala na lahat, napakasakit. Pero, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandun yung pag-alaga. Maraming salamat po ulit sa inyo, sa prayer nyo, mga kapatid, pastor. Thank you po sa Panginoon. Thank you sa Panginoon. May pa po mga ako. Kung wala na po, wala po. If we give faithfully sa gawain po ng Panginoon, wala sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Our God will provide, never late, never nagkulang, always on time, always more than enough. Ginawa niya na noon, ginagawa niya ngayon at gagawin niya pa ulit because He is faithful. He is faithful. Bigyan ko tayo sa si Brother Adrian. Praise God. Manalangin tayo. Lord God, maraming salamat po, Lord God, sa patuloy mo po pagbibigay ng pagpapala sa bawat sasabi na narito. I pray, O God, na pagpalain mo po ang mga nagbigay ng iyong po tayo sa offering. I pray, O God, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business, sa kanilang mga pinagkakakitaan, Lord God, ay patuloy mo silang ingatan sa kanilang mga trabaho. At ikaw po patuloy na magkas sa kanilang siksik, biglig at kumaapaw, Lord God. Lahat ito ay dalangin namin sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Let's worship God. Palakpak sa ating buhay ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nila mga kapatid, isa sa pinakamabigat na pakiramdam yung mawalan ka ng mahal mo sa buhay, mga kapatid. Yan, nakikita natin ang mga kapatid natin sa Panginoon. Pinili magpuri sa ating Panginoon sa mga oras na to. What more tayo, mga kapatid, na siya nakawalandag, nakamayhalian. Ngunit binibigyan niya pa rin ng papuri ang ating mahal na Diyos. So, let's worship God sa mga oras na to, mga kapatid. Hallelujah!
chapter 14, verse 1. The fool had says in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it. Let's bow our head and pray. Pinoy Jesus, salamat sa pagsamba sa iyong presensya na kumikilos sa kalagitnaan. Salamat sa mga testimonies. Salamat po sa presensya ng mga bawat anak mo na narito. Ngayong araw po na ito ay makikinig po kami ng mga salita. Ang dalangin po namin, bigyan po niyo kami ng mensahe. Muli po niyo gamitin ang iyong lingkod upang mag-deliver ng iyong pong nais ngayong hapon na ito sa bawat pakikinig, sa bawat sumasampalataya sa hapon ito. Sa iyong pangalan, in the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Clap your hands one more time. Amen. Amen. You will be seated in the presence of the Lord. Gusto ko mangaral sa hapon ito sa isang title nagsabing, The Greatest Voice in Your Life. The greatest voice in your life. How many know that we are living in a time of overwhelming voices? Lahat po ay nagsasalita maliban sa mga pili. We are talking more now than we have ever talked before. Marami po mga information in our society kaysa noong mga nakaraang panahon. Marami po mga avenues ng voices na pinapahintulutan po nating salitain sa ating po mga buhay. As a matter of fact, marami po mga kapatid na mga voices sa ating mundo na minsan hindi po natin makontrol. Nandyan lang sila. Nandyan sa television, nandyan sa radio, nandyan sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa Messenger. There are all kinds of voices that speak to us from all angles of society. And sometimes, hindi po actual voice ang ating naririnig, but instead, it's a thought process that pushing of idea or agenda. Halimbawa, makita natin yung billboards, nakasulat doon, ang gwapo ni Aaron. Minsan makita natin mga magazines na nakasulat doon sa cover. And these voices just talking to us all the time. And if we are not careful, we cannot find an avenue to turn off that voice. And we can take social media. Yung ating mga asawang lalaki, mga asawang babae, yung mga anak natin, mga pamilya, yung mga aunties, mga uncles, grandmas and grandmas, with so many voices, and everybody wants to be right. Gusto mo nila, sila po yung mga tama. So, when voices speak, they speak with determination. When they speak with confidence. Kapag sila'y nagsalita, sila po yung nagsasalita ng overwhelming ability para ma-influensyahan po tayo, mga nakikinig. And you are influenced by voices, whether you want to believe it or not. You are influenced by the voices of this world. And that's why it is good sometimes just to turn off every voice. Just so you can actually hear yourself at mag-isip-isip ka muna. Minsan kailangan mong pakinggan yung boses mo. We are living in a time when hinahayaan natin yung mga news, mga media outlets na sila mag-isip sa atin. Social club thinks for us. Denomination thinks for us. Religion thinks for us. Preachers and teachers think for us. We have to voice sometimes in ourselves in a matter. We just listen to all of these voices and hinahayaan natin sa ating mga buhay, mga kapatid,
is not a good voice. And I would say in 2026 na maraming mga toxic na mga bosses in our world today than there has ever been before. Ito yung meron mga voices of good, meron din mga voices of bad. Meron po mga boses ng katwiran at meron din boses, mga kapatid, ng evil voices. But I want to talk to you about the greatest voice. And I want to speak to you a few moments about voices that we should listen to. Mga boses na kailangan natin pakinggan. Number one na dapat natin pakinggan, you should listen to your parents. As a matter of fact, it is one of the 10 commandments in Exodus chapter 20, verse 12. Honor thy father and thy mother. So isa yan sa 10 commandments, mga kapatid. So, kailangan natin pakinggan yung ating mga magulang. Number 2, you should listen to your pastor. Everybody say amen. You should listen to the man of God sa inyong mga buhay. The voice of the man of God is one of the most important voices in your world. And here's what you need to know about your man of God. Siya po'y nagpipray sa inyo. Siya po'y concerned sa inyong mga kaluluwa. And God will speak to him many times bago siya magsalita sa inyo. And you may be thinking, why God would do that? Because God always tests our submission. Everybody say amen. God always requires submission to a voice, an earthly fleshly voice. From beginning to end, there's always a voice of submission for every man of God. And you should listen to the voice of your pastor. Why? Because 1 Corinthians chapter 1, verse 21 tells us that God had chosen the foolishness of preaching to save them that believe. Para magkaroon na tayo ng kaligtasan dahil ginamit ng Panginoon, pinili niya, mga kapatid, yung kamangmangan ng tinatawag na pangangaral ng salita ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. That's why you need a preacher in your life. God chose preachers. God chose preaching to save them that believe. Meron ba dito ngayon, mga kapatid, right now, na naligtas na, mga nilinis na ng Panginoon, mga pinatawag na ng Panginoon. And no doubt, lahat tayo dito ay niligtas na ng Panginoon, sinantify na ng Panginoon, glorify na ng Panginoon. Without a man of God speaking to your life at some point and saying you need to be saved, you need to be washed, you need to be healed, kailangan mo makalabas, mga kapatid. We all need a man of God. The voice of your pastor, the voice of the man of God is an important voice in your lives. And number 3, na kailangan natin pakinggan is the voice of God. The voice of God is one of the most powerful voices na kailangan po natin pakinggan. Most of the time, ang Panginoon, mga kapatid, ay nakipag-usap sa akin minsan sa pamamagitan ng tukob ng loob. Minsan ang Panginoon nakipag-usap sa akin sa pamamagitan ng confirming word from someone else. Most of the time, ang Panginoon ay nakipag-usap sa akin just in a thought, sa pag-isip, mga kapatid. And sometimes, you need to hear the voice of God in your life. And the voice of God ay napakadaling ma-access o accessible ang voice of God, mga kapatid. Ano ibig mo sabihin, Pastor? I mean that if you want really to hear God speak, kunin mo yung Bible mo everyday, basahin mo ito, mga kapatid. At kapag binasa mo ito, you will be hearing the voice of God speak in your life. Everybody say amen. It was Samuel na pinakita sa atin that God will speak to you in different ways.
Samuel was just a young boy sleeping in his bed. Nung siya'y kausapin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Samuel, bumangon ka. At si Samuel ay bumangon, mga kapatid. At siya'y tumakbo sa kanyang pastor na si Eli. At ang sabi niya, mga kapatid, Pastor! Tinawag mo ba ako? Bibigyan ko kayo ng revelation dito, mga kapatid. Ang sabi ng pastor niya, mga kapatid, ang sabi ni Samuel, Pastor, did you call me? Ang sabi ng pastor niya si Eli, no boy. Bumalik ka sa iyong higaan. It's late night. Gabi na, matulog ka na. And so si Samuel bumalik sa kanyang higaan, natulog muli, and God spoke to him again. At ang sabi ng Panginoon, Samuel, arise, bangon! So si Samuel, bumangon muli siya at tumakbo siya into the man of God. At ang sabi niya, well, Pastor, tinatawag mo talaga ako. Ang sabi ng kanyang pastor na si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka doon sa iyong higaan. At gabi na, matulog ka na. At nung babalik na si Samuel, mga kapatid, ang sabi ng kanyang pastor, Oops! Wait a minute, Samuel! Sabi ni Eli na kay pastor, ano ba yung narinig? Ang sabi ni Samuel, I hear your voice saying, arise. Narinig ko ang iyong boses, pastor, na sinasabi mo, bumangon ka. Ang sabi ni Eli na kanyang pastor, you know what? The next time you hear it, sabihin mo sa kanya, here I am, Lord. And watch this. When Samuel heard God speak, it sounded just like his pastor. That's why if you stay close to the man of God, when you hear God speak, you will know it is God. Amen. The devil will not ever be going to tell you to pray. Hindi sasabihin ng demonyo na mag-pray ka. Hindi sasabihin ng demonyo na magbasa ka ng Biblia. Hindi sasabihin ng demonyo sa iyo na mag-evangelist ka. Gumawa ka ng magandang bagay para sa Panginoon. Hindi sasabihin ng demonyo na magbigay ka ng iyong tithes. Hindi sasabihin ng demonyo na tulungan mo ang iyong kapwa. Hindi sasabihin na mahalin mo ang bawat isa na napupuon sa iyo. Mga kapatid, there are some things the devil will not ever going to say. But when you hear God's voice, you say, I know that's from God because it sounds just like what the pastor preached last week. At sasabihin mo, I know that is God because it sounds like something my pastor would say. Sapagkat ang demonyo hindi sasabihin mag-pray ka. Pero kapag sinabi ng pastor mo na mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia, mag-evangelize ka, magbigay ka, gumawa ka ng mga bagay, and that is the word, and that is God na nangungusap sa bawat isa sa atin. But today, my lesson is about the greatest voice in your life. And you are thinking right now, sasabihin mo, what? A voice na mas greater pa sa aking parents? Meron pang boses na greater sa aking pastor? Meron pang greater na boses kaysa sa Panginoon? Baka sasabihin mo, Pastor Aaron, as lost is mine. Ibig mo sabihin, meron pang isang boses that is greater than all of that? Sa parents, sa pastor, sa Panginoon, meron pang mas greatest doon, Pastor. There is a voice that is greater than God's voice. Mga kapatid, there is a greater voice that we have, and the greatest voice in your world is your voice. Your voice is greater than your parents. Ang iyong boses ay mas higit sa boses ng iyong pastor. Ang iyong boses ay mas higit pa sa boses ng Panginoon. What you say about yourself is more important than what anybody says about you. Ano man ang sasabihin mo, mga kapatid, about God, ay mas importante kaysa sasabihin ng pastor sa iyo because you have the greatest voice in your life. Ang sabi ng binasa natin in Psalm chapter 40 verse 1, the fool has says in his heart, there
is no God. Yung mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. At ang kanyang boses ay makapangyarihan sa kanya, mga kapatid, na sinasabi niyang walang Diyos. So kapag sinabi mo gano'n, yun ang mangyari. And if you say, you cannot, hindi ka talaga, mga kapatid. Because you heard the Lord, you heard the pastor, narinig mo yung Panginoon, pero patuloy mong sinasabi, hindi ko kaya gawin yan. Patuloy mong sinasabi, hindi ka pastor. You keep saying that hindi mo ito mag-get, mga kapatid. Palagi mo sinasabi na hindi ito mangyayari. At palagi mo sinasabi, ang aking pamilya ay hindi maniligtas. Kung ano yung sinabi mo, mga kapatid, yun po yung mangyayari. Because your greatest voice is your voice. Your parents says, kaya mo yan, anak. Sasabihin ng pastor mo, kaya mong gawin yan. Sasabihin, mga kapatid, ng Panginoon sa iyo, na nangusap na sa iyo na kaya mo yan. But now, you kind of get it for yourself and say, I believe it. Pag sinabi mo sa sarili na, I believe it, I receive it, and I am going to do it because you have the greatest voice in your life. Pero pag sinabi mo, hindi ko kaya yan, ay hindi ko talaga kaya yan. Kahit sinabi pa ng pastor mo na kaya mo yan, pag sinabi mo hindi mo kaya yan. Kahit nga sinabi ng pastor mo magsimba ko sa linggo, pero pag sinabi mo hindi ako magsisimba, sino masunod sa ating dalawa? Di ba hindi kayo magsisimba? Sapagkat ang pinakadakilang boses na meron tayo ay yung ating mga boses. There is a voice in this room today that is greater than your voice. And it is the voice na nandito sa ating mga ulo right now. And you're saying, I'm going to get right with God. At sasabihin mo, I am going to change my life. Sasabihin mo sa iyong sarili mo, I'm going to get my marriage back together. Sasabihin mo, magpipray ako bukas. Sasabihin mo, sasampalataya ko sa Panginoon. Sasabihin mo, ma-achieve ko yung destiny sa tulong ng Panginoon. And that voice is greater than every voice. Pwede ko bang i-prove sa inyo, mga kapatid, just few moment at tapos na po tayo na ang inyong boses ang siyang pinaka-dakila, mga kapatid, at makapangyarihan sa lahat. There is story in the Bible, the prodigal son. You know the prodigal son? Yung anak, mga kapatid, na kinuha na niya yung mana niya kaya sa kanyang tatay. Pagkatapos, mga kapatid, siya umalis sa kanilang tahanan at nagliwaliw siya. Ginasta niya lahat ng mga perang kanyang kayamanan na nakuha sa kanyang mana, sa kanyang magulang. And after that, nung naubos na lahat ng kanyang kayamanan, ang sabi ng Biblia, iniwanan na siya ng kanyang mga kaibigan na wala na nakakilala sa kanya at wala na makain ang prodigal. Sana ito o yung alibugang anak. At nandun na siya, mga kapatid, sa koral ng baboy. Nandun na siya sa mga pagkain ng baboy. Nandun siya, mga kapatid, na kaupo doon na sinayang niya yung kanyang buhay. Hallelujah! Yung papa niya, wala doon. Yung mga kapatid niya, wala doon, mga kapatid. Walang tao ang nagbibigay sa kanya. He was all by himself. Pero dumating sa kanyang sarili, na-realize niya kung anong lugar, kung anong sitwasyon meron siya ngayon. Nung ma-realize niya how far he went, he didn't need a preacher, hindi niya kinailangan ng Bible verse, hindi niya kinailangan yung mga choir singer. And the Bible says, sabi niya sa kanyang sarili, sinabi niya sa kanyang sarili, gaano karami ang binabayaran mga servant ng aking ama at napakaraming mga pagkain sa aming tahanan. At ang sabi niya, yun ay sapat na upang ang sabi niya, ang aking gutom ay maibsan. Kaya sinabi sa niya kanyang sarili, mga kapatid, ako'y babangon mula dito sa mga baboy. At ang sabi niya sa kanyang sarili, babangon ako at uuwi ako sa aking tatay. At sasabihin ko sa aking tatay, tatay, nagkasala ko naman sa iyo at sa langit. At ang sabi niya, tanggapin mo ako muli. And you know this story. It was his voice
na siyang nagpakawala sa kanya mula sa mga bagay na meron sa mga baboy. It was his voice that made himself walking home. Yung kanyang boses ang siyang nagdala sa kanya sa isang lugar sa kanyang tatay, mga kapatid. Yung kanyang boses ang siyang, mga kapatid, hallelujah, nagbalik muli sa kanyang tahanan. Hindi niya kinailangan ng preacher, hindi niya kinailangan ng Bible, hallelujah, hindi nangusap ang Panginoon sa kanya. Siya ang nagsalita sa kanyang sarili. And there's some people sitting in this room this afternoon ang nagsabi, God, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita ngayon. Kailangan mong baguhin ang buhay ko. Baguhin mo yung mga pamamaraan ko. Baguhin mo, Panginoon, yung aking pag-isip. Palakasin mo ako. Then your voice is the greatest voice. Kaya, you know the story. Yung lalaking, mga kapatid na alibugang anak, yung prodigal son, dahil sinabi niya na babalik siya sa kanyang tatay, mga kapatid, yung kanyang sinabi sa kanyang sarili, yun ang nagbago ng kanyang buhay. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa tahanan ng aking ama. Kung hindi niya sinabi yun, maaring ngayon, mga kapatid, ay namatay siya doon sa kasama ng mga baboy. Pero dahil merong greatest voice na meron siya, at dahil sinabi niya na babalik ako, mga kapatid, ginawa ko niya yun. Kaya bumalik siya sa kanyang tatay. At nung pagbalik niya sa kanyang ama, mga kapatid, malayo pa lang, sabi ng Biblia, nag-aantay na yung kanyang tatay. Sinisipat na niya ang kanyang pagbabalik. Malayo pa lang, natanaw na niya. Sinalubong niya ang pinakamaganda, mga kapatid. Nagpapati ang kanyang tatay. Sinuotan muli siya ng magandang suot. Bakit? Sapagkat ang kanyang nawawalang anak ay bumalik na. Sapagkat meron siyang greatest voice na nanggaling sa kanya. Nang sabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. And the last story na Bible, merong isang babae, and you know the story, that had an issue of blood, inagasan ng dugo for 12 years. Narinig niya that Jesus was coming. At ang babae ito, siya po ay desperado. Sapagkat, mga kapatid, ikaw na 12 years na naubusan na ng dugo sa iyong katawan, inubos na niya lahat ng kanyang kayamanan upang magpagaling siya, mga kapatid. Tinry na niya lahat ng mga doktor, na magagandang doktor at espesyalista para mabigyan ng lunas ng kanyang karamdaman. Tinry na niya lahat ng mga pamahid. Natry niyo na ba lahat ng mga pamahid? Tinry na niya lahat ng mga langis na lahat ng ginagamit ng mga babae, pero wala pa rin, mga kapatid, na lunas sa kanyang karamdaman. Kundi ang sabi ng Biblia, lalong lumala yung kanyang tinatawag na karamdaman na. Pero one time, narinig niya that Jesus was coming by. And watch this, ang sabi niya sa Matthew 9, verse 21, ang sabi niya, for she says within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Kung mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, ang sabi niya, ako'y kagalinga. Saan ang galing ang ganung salita, mga kapatid? Anong Bible verse ang binasa ng babae na ito na kung mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling siya? Saan mo mababasa yung meron ganon? Wala siyang nabasa ganon. Walang Bible verse na ganon, mga kapatid, na kapag hinawakan mo yung laylayan ng damit ng Panginoon ay siya'y kagalingan. Pero siya'y naniwala sa kanyang sinabi. Sapagkat pinaniwalaan niya, at yan ang nangyari sa kanya. Hindi ang boses ng kanyang preacher, hindi yung boses ng kanyang parents, hindi yung boses ng mundo, but it was her voice that made her crawl on her hands and knees. Yung kanyang boses ang nagsabi, kung mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, dahil
dahil sinabi niya, gumapang siya sa pamamagitan ng kanyang kamay at kanyang tuhod. It was her voice that made her get out of that bed. Kung saan man siya nakahiga, kung saan man siya nakalagay, it was his voice na siya nagbangon sa kanya, sa yung kanyang boses na nagsabi, kailangan kong makita ang Painususa, kailangan kong mahawakan ang laylayang damit ng Panginoon. It was her voice that made her reach out and touch the hem of his garment. Dahil sinabi niya, dahil ito'y lumabas sa kanyang boses, and it was her voice na siya nagpalaya mula sa kanyang karamdaman. At nung nahawakan na niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, ang sabi ng Bible sa kanya, woman, your faith have made me whole. Ang yung pananampalataya ang siya nagpagaling sa iyo. Kaya dahil sinabi niya, mga kapatid, dahil sinabi po niya na kailangan niyang mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon. Dahil yun ang pinaka-greatest voice na meron tayo. Kapag hallelujah, sinabi mo. Dahil sinabi niya, mga kapatid, nagtyaga siyang gumapang, nagtyaga siyang habang pumunta, mga kapatid, habang lumalakad ng Panginoon, nagtyaga po siyang magkarating sa laylayan ng damit ng Panginoon. Pero dahil sinabi niya, mga kapatid, natanggap niya kakalingan niya na matagal niya inaasas. Stop letting the devil out of you. Stop letting your family lie to you. And stop letting your past hold your paralyzed. Pero kung ikaw ay babangon at mag-uumpisa ka magsabi ng mensahe sa iyong sarili, sasabihin mo, I know I can make it. Sasabihin mo, I know meron plano ang Panginoon. I know bibigyan ako ng kalakasan ng Panginoon. At sasabihin mo, iniligtas ako ng Panginoon. Ang pamilya ko iniligtas ng Panginoon. Gagamitin ako ng Panginoon. Panalakasin ako ng Panginoon. Ano man ay dideclare ng iyong boses, yun ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Kapag sinabi mo, pagalingin ako ng Panginoon, magagalingin ka ng Panginoon. Kapag sinabi mo, maglilikod ka ng tapat sa Panginoon, yun ang mangyayari. Because your greatest voice is your voice. Magbabago na ako. Gagawin ko na yung lahat para sa Panginoon. Isusuko ko na yung buhay ko sa Panginoon. Sasabihin mo, alam ko yung Panginoon ang siya magbibigay ng kaligayahan sa akin. Siya ang maghahamon sa amin sa kahirapan. The greatest voice in your life is no other than your voice. Kahit ikaw na discourage, kahit ikaw ay nanghihina, pero kapag sinabi ng iyong boses, nagpabalik ako sa Panginoon, magpapalakas ako sa Panginoon, gagamitin ako ng Panginoon. When you say it, ito yung gagawin mo naman. Because the greatest voice in your life is no other than is your voice. Tumaytay lahat mga kapatid. Ngayong hapon ito, ano man ang sasabihin mo sa Panginoon, ano man ang i-declare mo, ano man ang iyong ipag-pray sa Panginoon, use your voice. Gamitin mo yung boses mo. Ilabas mo yung sound ng iyong boses. It's because it's voices. Hindi mo sasabihin o hindi mo masasabing voice kung wala po itong tunog, kung wala po itong lalabas na salita sa iyo. Kaya kung ano man ang iyong sasalitain, ano man ang boses na iyong palalabasin na manggagaling sa iyo, ano man ang iyong ipagdarasal at ihingin sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong boses, mga kapatid, yan yung gagawin ng Panginoon. Because the greatest voice in this world is your voice. And this afternoon, kung gagamitin mo ang pinakamakapangyarihan na boses na ibinigay ng Panginoon sa iyo, magre-release ng kapangyarihan ng Panginoon. At anuman mga kapatid ang iyong sasabihin, yun yung gagawin ng Panginoon sa iyo. And if you believe in that, just like this woman, just like this prodigal son, and so many story in the Bible, kung gagamitin mo yung dakila, yung pinakamakapangyarihan na boses na binigay ng Panginoon sa iyo,
as the Bible says. Yun yung ibibigay ng reino sa'yo. Kaya hapon ito, gagamitin natin ang ating mga boses upang kumilos ang Panginoon. Ano ba mga kapatid ang iyong makakagawa? Ang boses mo ang siyang may pinakamakapangyarihan sa buhay mo. Kaya huwag mong sasayangin yung boses na meron niya. Ipagamit mo sa Panginoon. Gamitin mo yan para mga kapatid sa kaluwalhatian ng Panginoon. Gamitin mo yan sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng tulong. Gamitin mo yan sa pagpupuri sa Panginoon. At upang gumalaw at gumana yung presensya ng Panginoon, nangangailangan ng boses mga kapatid na magagaling sa atin. Just like this blind man in the Bible, Bartimaeus, he used his voice. Kahit na mga kapatid, yung mga tao sinusuka siya, kahit na yung mga tao pinabawalan siyang huwag mag-ingay, pero lalo siyang nag-ingay. You know what he says mga kapatid? Ang sabi ni blind Bartimaeus, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Hindi lamang isang beses niyang ginawa ito. Hindi lamang 2 beses na ginawa ito. 3 beses siyang sumigaw at humingi ng tulong sa Panginoon. Kung hindi niya ginamit ang kanyang makapangyarihang boses, until now wala tayong mababasa sa Biblia na si Bartimaeus ay nakakita muli. Pero dahil ginamit niya yung kanyang boses na malakas, hindi na niya hinalintana, wala na siyang pakialam sa kanyang mga katabi, wala na siyang pakialam sa ibang mga tao na nagmamahal sa kanya. Kundi mga kapatid, ginamit niya yung isang boses na alam po niya na maririnig siya ng Panginoon. At ito ang naging way upang magkaroon mga kapatid ng kagalingan mula sa kanyang pagkabulag. And now we read in the Bible that this blind Bartimaeus ay nabuksan ang kanyang mata. Lumapit ang Panginoon at sabi, Bartimaeus! Anong gusto kong gawin ko sa iyo? At hindi na mga kapatid nagpatumpik-tumpik pa si Bartimaeus. Lord! That I may receive my sight. Ang sabi mo, buksan mo yung mga mata. In that moment, yung bulag na matagal ng panahon ay nakakita. Because there is a blind man, Bartimaeus. Ginamit ang kanyang boses upang mga kapatid magbigay daan sa kanyang kagalingan. Ano man ang problema na meron ka, ano man ang pinagdaraanan mong sitwasyon ngayon mga kapatid, ano man ang ngayon ang meron ka sa iyong buhay, kung gagamitin mo ang boses na binigay ng Panginoon sa iyo, na isa sa pinakamakapangyarihan na binigay ng Panginoon, and I believe tatagpuin ng Panginoon ano man ang pangangailangan mo, ano man ang sasambitin mo, if you use your voice. Would you lift your hands unto the Lord? And would you start use your voice? Mag-umpisa kang buksan ang iyong bibig at sabihin ang mga bagay na dapat mong gawin at dapat gawin ng Panginoon. Come on! Lord, heal me. Lord, bless me. Lord, comfort me. Lord, use me. Come on, let your voice be heard. You can bend your knees, you can kneel down and use your voice.
Bless me, Lord. Would you call it the name of the Lord? Come on. Hallelujah. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Kung hindi niya sinabi ito sa kanyang sarili, hindi siya gagaling. This afternoon, isa-isahin mo sabihin sa Panginoon, isa-isa mo sabihin, isa-isa mo dinaklara sa Panginoon. Hallelujah! Come on, say it! Declare it! In the name of Jesus! Your greatest voice! Your greatest voice! Your greatest voice! Pinapakinggan ng Panginoon ang bawat boses na lumalabas sa iyong bibig. Come on, speak the word. Declare your word. Use your voice, your greatest voice. Oh, hallelujah. Let the name of Jesus. Hallelujah. When you speak, every enemy will have to leave. Everything is Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Speak the word. Speak the word.
It is your voice. Don't ever forget your voice. Your voice. Your voice. Your voice. The greatest voices in this world is your voice. When you say it, it will done. Hallelujah. 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 Palapakan natin ang Panginoon. Sambahin natin siya mula sa iyong puso. Pili ba tayo sumigaw ng hallelujah? Come on, shout hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Kasama natin magkumain sa Panginoon. Panginoon Jesus, pinupuri ka namin at sinasamba ngayong hapon na ito. Salamat po sa iyong mensahe. Ang aming mga boses ang siyang pinakamayang makapangyarihan sa lahat ng boses. Alam po namin na hindi po ninyo kami pababayaan. Alam po namin, Lord, hindi po ninyo kami iiwanan, Panginoon. Tulungan po ninyo kami maging matatag sa aming po mga pananampalataya sa aming po mga buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, hallelujah, na makita po ninyo kami na naglilingkod sa iyo na manalangin. Palakasin mo, Panginoon, ang nangailangan ng kalakasan. I-encourage mo ang dapat mong i-encourage mo, God, hallelujah. Pagalingin ang mayroong mga karamdaman, yung nangailangan ng milagro ay pagkaloob po ninyo sa kanila, Panginoon. Samahan po ninyo kami sa lahat po ng oras at pagkakataon. Yung nangailangan ng pagpapalat, Panginoon, sa iyong kapangyarihang pangalan, in the name of Jesus. Ipadala mo yung pagpapalang nararapat para sa kanila. And I declare it and I pray it in the name of Jesus. Ingatan po niyo kami sa aming patuloy. Nakarating po kami ng ligtas sa mga kanya-kanya naming tahanan. Sa iyong pangalan. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen.